Mga Navy ships aarmasan na. CIWS pinag-uusapan ng DND at Aselsan Turkey. Yan ang ating aalamin at pag-uusapan mula dito sa channel ni Philippines Defense Enthusiasts. Sa mga hindi pa nakasubscribe mga kababayan dyan sa channel ni Philippines Defense Enthusiasts, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang at i-subscribe ang kanyang channel, no? At supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, ano pang hinihintay mo? I-subscribe mo na ang ating channel at i-like mo na rin ang ating video ngayon para ma-notify kayo. I-click nyo ang notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go! Isang unconfirmed information na ating nasagap mula sa mapagkakatiwalaang source na may pag-uusap na nagaganap sa pagitan ng Department of National Defense at ng Turkish defense company na Aselsan. Ang sentro ng pag-uusap ay ang pagkakaroon umano ng malaking papel ng Aselsan sa mga parating na mga proyekto ng ating hukbong dagat, lalo na sa mga gagawing upgrade programs sa lahat ng surface combatants ng ating Navy. Ang hukbong sandatahan, particularly ang Philippine Navy, ay inaasahang magsisimula na sa kanilang long-range strike capability power projection. Maliban sa pagbili ng mga bagong well-armed na mga frigates at corvettes, ang pag-upgrade sa mga armaments ng kasalukuyang mga warships nila ay isa sa pinakamabilis at shortcut na paraan sa pagkakaroon ng agarang maasahang puwersa sa power projection na kanilang bubuuhin. Grabe, no? Sa gagawing upgrades programs na ito ng ating hukbong dagat, ay tinalakay umano ng dalawang panig ang magandang feedback ng ating Navy sa paggamit nito sa Aselsan Smash Remote Controlled Weapon System na nakakabit sa dalawang Jose Rizal class light frigates at sa napakagandang after-sale support ng Aselsan sa ating Navy. Sa nasabing unconfirmed na pagpupulong ay napag-usapan ang pagkabit ng mga close-in weapon system sa lahat ng mga barko sa offshore combat force, particularly ang dalawang Jose Rizal class, tatlong Del Pilar class, ang tatlong Jacinto class, at ang nag-iisang Conrado Yap class. Ang dalawang Tarlac class landing platform dock vessel ay maaring makakabitan din sa hinaharap. Formal na ino-offer umano ng Aselsan ang kanilang Gokdenes 35mm dual barrel close-in weapon system. Ang Aselsan Gokdenes close-in weapon system ay inaasahang siya ring magiging close-in weapon system ng dalawang corvette na kasalukuyang ginagawa ngayon sa South Korea. Ang close-in weapon system na ito ay isang variant ng Korkut self-propelled anti-aircraft gun na ang primary purpose ay ang pagdepensa mula sa banta ng mga anti-ship missiles, unmanned aerial vehicles, precision-guided munitions, at kahit sa mga conventional and rotary wing air. So mga unmanned nga daw po, no? Ibig sabihin yung mga drones, di ba? At saka yung mga aeroplano siguro. O kung anumang mga aircraft, no, na walang tao sa loob or remote controlled lang, di ba? So ito kaya niyang pabagsakin yung mga ganong klaseng kagamitan, di ba? Craft, surface ships, small watercrafts, coastal targets, at kahit sa mga floating mines. Grabe, Isa sa mga bagong requirements ngayon ng ating Department of National Defense sa pagbili ng kahit anong kagamitang pangdepensa ay ang technology transfer upang mapalakas ng ating bansa ang self-reliance defense posture na isang napaka-importanteng sangkap sa pagkakaroon ng malakas, matibay, at maasahang hukbong sandatahan. Tayo ay naniniwala na hindi magdadalawang isip ang Aselsan na ibigay ang technology transfer sa Pilipinas dahil maliban sa mga kasalukuyang warships meron ang bansa na nakaambang malalagyan ng mga upgraded offensive and defensive weapons ngayon, inaasahang mas maraming frigates and corvettes ang bibilhin ngayong Horizon 3
Kaya isang malaking market ang Pilipinas para sa kanila, upang mabenta ang minamarket nilang close-in weapon system, at iba pang mga kagamitang pandigma na meron sila, na maaring ma-e-offer din sa Pilipinas sa susunod na mga taon. Noong mga nakaraang taon, ay nababalitang nag-offer ang Rheinmetall Air Defense, sa kanilang Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun, o ang tinatawag na Rheinmetall GDM-008 Close-in Weapon System, na based sa 35mm revolver gun land-based air defense system, na gumagamit ng advanced heat efficiency and destruction ammunition. Ito ay para sa 2 corvette, at sa 2 fitted 4 not wing ng 2 Jose Rizal class light frigates. Ngunit ngayong magbabago na ang lahat, na pati ang mga kasalukuyang mga barko ng Navy ngayon, ay sinasabing palalakasin na rin, tayo ay naniniwala, na di na nakakagulat, kung biglang manligaw ang kumpanyang ito ngayon, upang siyang makakakuha sa nakaambang mga proyektong ito. Ngunit merong magiging problema itong 2 kumpanyang ito, dahil meron ng mga plano noon ang ating Navy, na maaring kukuha ng mga surplus na mga phalanx close-in weapon system mula sa Amerika, na inaasahan sanang walang maging problema, dahil nangangako ang Amerika noon ng suporta, sa AFP modernization effort ng bansa, bagamat di ito nangyayari, dahil na rin sa kakulangan sa pondo, at kakulangan noon ng suporta, mula sa mga mambabatas at sa Senado. Tayo ay Actually, ngayon lang po mga kababayan, no, medyo talagang napagbigyan ng pansin, no, itong mga nagiging problema natin dyan sa West Philippine Sea. Kaya naman, ang ating mga senador, yung mga pondo po, talaga namang ipinupush nila para magkaroon ng mga malalakas tayong barko. At dahil nakikita natin din yung mga senador natin ngayon, nakapokus din sila dyan sa issue sa West Philippine Sea, di ba? Noon ng suporta, mula sa mga mambabatas at sa Senado. Tayo ay naniniwala, na ang planong ito ng Department of National Defense, hindi maging katulad sa mga naunang mga plano, dahil marami ng mga options ngayon ang hukbong sandatahan, kung saan at paano makakuha ng pondo para dito. Sa katunayan, ang pag-utang, o loan, di magtatagal, ay maaring pwede nang gagamitin ng ating Department of National Defense, upang mapundohan ang mga kagamitang gusto nilang mabili, ngayong Horizon 3, dahil mismong ang Kongreso at Senado na ang nagsasabi kay Secretary Gibo Teodoro, na asahan na niya ang pag-amiende sa procurement law, para sa hukbong sandatahan, upang mas madali at mas mabilis na sa kanila, ang pagbili ng mga kagamitang nais bilang bilhin, upang mapalakas ang kanilang kakayahan. Para sa mga di pa nakakaalam, halos lahat ng bansa na nais makuha ang mga malalaking acquisition project ng ating AFP, ay parehong nag-offer ng mga credit loan, na nagbibigay daan sana sa ating AFP, na mabili ang mga gusto nila, kahit walang pera na magmumula sa kaban ng bayan. Ngunit dahil sa 5-year limit loan na nakasaad sa ating batas, ay hindi nagagamit ng ating AFP, ang mga offer na ito. Sinabi ni Secretary Teodoro, na nangako ang Kongreso at Senado sa kanya, na amyendahan na nila ang modernization at procurement laws ng Armed Forces of the Philippines, kasama ang Self-Reliant Defense Posture Program. Aniya, dahil sa pag-amyenda ng batas na ito, ay mas mapapalakas pa natin ang ating Self-Reliance Defense Posture, dahil maari na mag-invest, o makikipagsosyo sa mga lokal na manufacturer ng defense equipment, ang ating hukbong sandatahan. Ibig sabihin, makakapag-invest tayo ng pangmatagalan, bilang mga kasosyo sa equity, o bilang mga defense product buyer, ng mga kagamitang gawa mismo ng ating bansa. Kaya naman, kung tuluyang magkasundo itong ating hukbong sandatahan at Aselsan ng Turkey, ay maaring magbubukas ito ng pinto, sa development cooperation ng AFP at Aselsan, sa mga future upgrades, ng close-in weapon system na ito. Alright, saya mga babayan, no?
So eto kaya pala hindi rin tayo makapag-upgrade no ng mga kagamitan natin no na uutangin sana. Meron palang batas no na kung saan pumipigil dito dahil nga 5 years lang pala no yung parang allowed na utang na loan no. So malaki pa rin yung kailangan bayaran. Ngayon kung mas mahaba yung term sana, let's say mga 10 years no mas maganda no para magamit natin yung loan acquisition na yon ng mga ganito klaseng armas. Siguro iniiwasan nila yung pagka-turnover ng ating gobyerno kasi 6 years nga lang naman no yung bawat ano matawag natin dito bawat term no ng ating pangulo. So baka magka-problema pagdating dun sa susunod no na pangulo, baka mamaya hindi niya payagan yung utang. Hindi bayaran. Girahin tayo ng mga supplier natin. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo palagi sa mga latest video uploads natin. Alright, so kita tayo sa ating next video. Ito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.